So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Rusi Baliwag branch para sa update natin ngayong 2026. Bagong taon, bagong motor. Update para dito sa may Rusi Surf 125. Alamin natin yung kanyang presyo at yung specification kung sulit nga bang bilhin ngayong 2026. Tara, samahan nyo ako. Walk around na natin to. Ayos na ayos siya. Yeah! Para sa mga rider na walang atrasan, Rusi sa daan, alam mo na yan. E-Mark Moto Vibes. Tara! Gigising sa umaga, makinaya andar. Kahit malayo biyahe, kayang-kaya lumaban. Tipid sa gasolina, pero lakas sumatak. Sa kalsada araw-araw di ka bibitag. Pang bisyo, pang rides, pwede pang harabas. Kahit ulan o init, dire-diretso lakas. Abot kaya presyo, pero astig ng dating. Pag Rusi ang dala mo, pansin ka sa stress. Takbo hanggang dulo, kahit anong daan, di tayo susukot. Tunog palang panalo, mga rider sa kalye, taas kamay mga bro. Takbo hanggang dulo, kahit anong daan, di tayo susuko. Tunog palang panalo, mga rider sa kalye, taas kamay mga bro. Hindi kailangan mahal para maging astig. Basta may diskarte at motor na solid. Pormahan malupit, makinay matibay. Kahit long ride pa yan, ready kahit sabay. Mula city hanggang bundok ang biyahe. Throttle pa lang, alam mong may angas. Kada So, yun ang mga best, no? May mga naghahanap kasi ng update para sa may Rusi Surf 125 dahil nga madalas nakikita natin 110. May available din po na 110 na ito. Same naman siya ng itsura, pati yung specs. Mas mataas lang to ng displacement, 125cc kasi to. Pero ayun nga, marami din kasi naghahanap na itong update. Tsaka yung presyo, kung magkano nga ba ngayon 2026. Dahil nga medyo matagal na rin tayo hindi nakakapag-vlog or nakakapag-update ng ganitong motorcycle. So, yun pa rin naman sa headlight, naka-halogen bulb pa rin naman tayo rito. Sa panel gauge niya, kagandahan dito, naka-digital na. So wala pa rin tayo ritong side pocket, wala rin tayo ritong USB charging port. Meron lang tayo ditong isusi na ignition. Ayan. So sa taillight niya, halos same pa rin naman, naka halogen bulb pa rin naman tayo rito. Pero sana dito update, gawin nilang LED, tapos medyo kakaiba na yung design. Update ba? Upgrade para dito, di ba? So ayan, yung mga decals natin dito, minimalist lang din naman. Ayan. So, upuan natin para sa 5'2", nakagaya ko. Okay, sa mga nagtatanong dyan, anong height ko? 5'2" lang po ako. Okay? So, upuan natin. Okay. Medyo mataas ang isang to, no? Medyo, no? Talagang mataas siya. Tapos, bukangkang yun. Bukaka tayo rito. Ayan. Ganyan. Okay, sobrang tingkay yan. Pero dahil nga magaan yung motor, sekreto lang naman dyan. Okay. Andito yung isa nating paa. Brake. Okay. Sa rear brake, naka-apak tayo rito. Tapos, ayan, para masanay tayo. Lalo kapag nasa traffic tayo rito. Ayan, check natin yung shock. Ito, maganda yung shock pala nito. Okay, maganda. Nasa 8/10 yung kanyang rate ko para sa shock niya. Ano niya na ito, turning radius is malawak din naman. Ayan, may space pa naman tayo rito. Tapos dito maluwag din, no? May iba naglalagay ng bracket. Tapos, lalagyan nila ng mga gamit nila. Tapos semi-automatic nga pala to. Naka Euro 3 na rin naman to at carb type pa rin naman to. And sana rito maglabas din si Rusi ng FI nito para at least, diba, dun sa may mga may hilig ng ganito, maglabas sila ng FI. Okay? So, teka, yung likod. Check natin yung likod. Medyo matigas yung likod. Siguro na 6 out of 10 yung kanyang rate ko sa kanya. Ayan. So, yun nga, sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle, comment nyo naman sa baba ano ba yung mga naging experience dito para dun sa lahat ng mga bibili nito, meron silang idea ano nga ba yung mga pwede nilang gawin or maganda nga ba ang motorcycle na to para at least dun sa mga gusto talaga nito na bumili, may idea sila. Okay? Sa legit na owner. Okay?
So, yun lamang po at sana nakatulong tong video na to. Comment nyo yan, okay? Okay, mahihiyang mag-comment. Okay, so, center stand, kung magaan ba siya? Magaan yung center stand niya. Ayos.